Bakit imposible sa ating mga tao ang maging masaya at content ng matagalan, or yung idea sa utak natin na permanently we're just like happy and content? Imposible ho yan unless talagang mag-grow super deeper po kayo sa inyong spirituality at relationship kay God. Okay? And this is the reason. Meron pong tinatawag na hedonic adaptation. Ito hong hedonic adaptation in layman's term, ibig sabihin kahit ano pong experience sa buhay ang ma-experience nyo, both the good and the bad, ang ending po, babalik po tayo sa baseline level ng sabihin na nating happiness. May normal baseline po tayo. So, ibig sabihin eto po, bigyan ko kayo ng example. Meron hong dalawang therapist, and I think sila po yung nag-coin nung term na hedonic adaptation. Pinag-aralan ho nila yung mga lottery winners at yung mga tao or grupo ng mga tao na may na-paralyze. Okay, may pinagdadaan ng matindi sa buhay. What they found out is over time, yung mga lottery winners that hit an extreme excitement and high and happiness, at yung mga na-paralyze naman na naka-experience ng very extreme low ng sadness, depression, all of that, loneliness, at some point, given enough time, naka-adapt po sila sa parehas na sitwasyon nila, and then they went back to the level na normal, baseline level. So, ibig sabihin yung word na adaptation, by design po, nag-a-adapt tayo sa mga sitwasyon. Pero kasi, when we hear the term adaptation, iniisip lang natin yung ability natin mag-adapt sa mga mahihirap na sitwasyon. Let's say, kung taga-Pilipinas ka, bigla kang ilipat sa Alaska or Antarctica. Mahirap sa umpisa, pero eventually, you are designed as a human being to adapt. Makaka-adapt ka sa ganung lifestyle. It may not necessarily be something na gustong-gusto mo, pero makaka-adapt ka. And this is also the reason why, bawa, ang dyan sa atin sa Pilipinas, it's not the most ideal, pero madami nang naka-adapted sa buhay na wala masyadong pera. Kaya nga, di ba may sinasabi sila, bakit daw po yung mga mahihirap na bansa parang it seems or it appears to be parang mas masaya, no? Kasi pag may mga lindol or may mga baha, nakikita mo yung mga Pilipino nagkakawayan pa sa news reporter, nagsiswimming pa sa baha. And the only reason is because they're adapted. Naka-adapt na sila, sa sitwasyon nila. Okay? That's the reason why. So, going back dun sa sinasabi ko yung hindi lang tayo nag-a-adapt sa mga difficult situations, nag-a-adapt din po tayo sa mga happy situations. So, ibig sabihin ano bang perfect example? Ano bang magandang example? Okay. So, halimbawa hindi normal sa inyo ang kumakain or nakakakain ng nangangalay na yung ko, yung aking arms. Okay. So, for example wait here. Okay. So, for example po, hindi madalas kayo makakain ng steak. Okay? Tapos, finally, na-servan kayo ng steak today. Aba, excitement level nyo sa steak, sobrang sarap, diba? Talagang filet mignon, lahat na ng mga ribeye, lahat na masasarap na steak, talagang tuwan-tuwa po kayo. And then you will feel the same way the following day na makakain ulit ng steak. Siguro by the third time na pakainin kayo ulit ng steak, 50% na lang yung happiness nyo or yung excitement nyo. Pag pinakain na naman kayo ng steak on the 4th and 5th day, that's when it becomes a normal thing. Wala na sa inyo yan. Okay? So, ganun din magtataka kayo, di ba, bakit let's say, yung mga mayayaman, yung mga Hollywood stars, bakit parang, grabe, milyon-milyon na yung pera nila. Pero parang hindi pa rin sila masaya. Kasi kung sa atin kasi wala tayo ng pera nila, nai-imagine natin na kung meron tayo ng pera nila, magiging happy tayo. It's only, and it's right, and the only reason why it seems like that will be the case is because wala pa tayo nun. Pero sa mga artista wala na magic, wala na excitement. Normal na sa kanila yung lifestyle na meron sila. Okay?
Isang lagi ko po naiisip na example si Paris Hilton, 'di ba? Heiress po siya, Hilton Hotels, 'di ba? At sa pagkakaalam ko nung makabataan niya, katira yan sa penthouse, no? Sa talagang pinakamagandang kwarto sa mga hotel nila. Yun ang kanyang buhay, luxury talaga. Sa kanya, baliwala na ho yun. Sa atin ho, na hindi ho heiress, no? Halimbawa, nagbakasyon po tayo, tapos nag-check-in tayo sa hotel. Tapos po, normal na room lang yung nirenta natin or binook natin. Tapos halimbawa, sinabi ko sa atin, oh, we will give you a free upgrade to this like ocean view, beautiful big room. Ay, talagang sobrang excited tayo because it's something na hindi ho normal sa atin. But anything na, pero pag pinatira na ho kayo sa hotel room every single night, dadating ho sa point, mag-a-adapt na kayo sa ganung lifestyle, it becomes a normal thing. And when it becomes a normal thing, hindi na po kayo magiging excited. Okay? So this is why, kaya nga ho, di ba, kung iisipin nyo, okay naman ho to have ambitions and goals in life. Pero ho, di ba, lahat ho tayo may ugali na magpe-pray pa nga ho tayo kay God, di ba? Sabihin natin, naku God, kung makuha ko lang yung ganito. Halimbawa, for sa akin po, example ko as an immigrant here, no? Sabi ko, naku, pag nakuha ko na yung green card ko from working visa, kasi pag working visa holder, tali po kayo doon sa ano, di ba, sa employer, one employer lang. And then you don't feel like you really have a lot of freedom. So, dati sa sabi ko, naku Lord, pag nakuha ko yung green card ko, meron na akong ability mag-work kahit kaninong employer, wala na po akong hihilingin sa inyo, Lord. Di ba? Pero syempre, nakuha ko yon, nag-adapt ako, tapos, it becomes a normal thing for me. So ngayon, may bago ka na naman hihingin kay God. Or let's say, ito pong example ko sa YouTube, di ba? Dati, bago po dumami yung subscribers ko at kayo po dumami yung nanonood ng video ko. Dati po na nagsisimula ako, mga 10 views, and mga 8 yata doon, or all of 10 of them, mga family members ko, di ba? So, ngayon po, napapansin ko, na-observe ko po sa brain ko, nung ino-observe ko po, di ba? Alam niyo, kahit 500 views, nakukontian na po ako kasi meron po akong isang video na nag-hit ng 46,000 views. So that's how we are, guys. Kaya mahirap na mag-focus tayo ng more. Katulad doon ng example ko, ulitin ko lang ho sa YouTube dati, 10 views, 15 views, 30 views. And dahil po nakatikim po ako ng 46,000 views ng isang video ko, anything below the 46,000, syempre hindi na ho naulit yun, ano. Alam nyo, napapansin ko ho, hindi ho nagsaspark ng ganung level ng excitement, you know. But this is why, for me, it's fun for me to do this, na nagsashare ng ganitong mga discoveries ko, ng ganitong mga philosophy or spiritual, you know, wisdom na natututunan ko sa inyo. Nagpo-focus ako sa enjoyment ng pag-share neto kesa sa mga views. And anyway, I know for a fact na kahit, magkaroon ako ng video na magkaroon ng, let's say, 1 million views. After nun, excited ka lang ng konti sa umpisa, tapos, hindi ka na rin, akala mo pag na-reach mo yung 1 million views na yon sa isang video mo, magiging happy ka na. And then pag na-reach mo yan, yes, may konting excitement, pero madali lang yon. Tapos mag-fizzle out na, tapos back ka na naman sa baseline level. Diyan tayo nagkakaroon ng parang more attitude. Wala na tayong contentment. Kasi, halimbawa, another example ko po, no? Ni wala po kayong, let's just say, ni wala po kayong 10,000 pesos na savings. Tapos bigla ho, nanalo kayo sa Wawawin, ano? Kay Willie Revillame. Nabigyan po kayo ng 500,000, you know? Sa umpisa po talagang grabe yung high, no? Yung happiness nyo. Pero, it will not take a long time. Shortly after mapanalunan nyo po yung 500,000 pesos na yan, maghahangad po kayo ng mas malaki. 'Di ba? Or yung ibang mindset naman po sa atin ng mga mag-iipon, nagwo-worry about the future. Iniisip natin, nako, kung ma-hit ko yung $1 million na retirement nest egg, magiging happy na ako. I will feel so secure kung ma-reach ko yung 1 million retirement money. Pero alam po natin sa sarili natin na kapag na-hit mo yung 1 million US na retirement mo, ang next na maiisip mo is, pero I think mas ma-feel ko safe kung 2 million. Kasi mas I will really feel like I have enough, safety net kung maging 2 million. So, ganun din po, di ba? Kayo po, pansinin nyo, ilang beses po kayong
merong ginusto na akala nyo po, sinabi nyo sa sarili nyo, pag nakuha nyo po, enough na yon. Hindi na po kayo maghahangad pa ng kung ano-ano. Makikita nyo po na hindi ho totoo. Lagi ho tayong nag-e-end up ng more. But this is why you need to see this, because kung hindi nyo po marirealize to, you will live your life not ever being content. Lagi pong more. Kasi mangyayari po, kahit ma-achieve nyo yung mga goals nyo, lagi hong mawawala yung happiness or yung excitement. And then maghahanap na naman kayo ng panibago na that will give you happiness. Kaya nga ho, ang sabi ho, di ba, ni Jesus, man does not live by bread alone, but by the words, parang ganun ho, that comes out of, God's mouth. Ako po ang translation ko nun. Kaya ho, ang tao, hindi ho pwedeng mabuhay lang sa material na bagay. Pero sa mga words, sa mga salita, sa mga wisdom ni God, kailangan natin ng spiritual talaga. Kaya nga sabi ko, napaka-imposible sa karamihan ng tao maging truly happy and content. Kasi nga, ang tendency ho natin is we want to continue to get that dopamine hit, to get that high, until we realize na, ay, wala pala talaga sa material na bagay na makakapagpasaya sa akin. You need to realize that. Okay lang po, hindi ko po sinasabi na don't achieve anything, don't, aspire to achieve something, but just don't confuse that is the end goal. Na pag na-reach nyo po yung whatever nasa utak nyo na magpapasaya sa inyo, na talagang masasaya kayo. Hindi ho. Magiging excited lang po kayo for a little bit and then magfe-fizzle out na po. Pero kung ang inyo pong foundation ay spirituality, yung relationship nyo kay God, yan ho yung malalim na type ng contentment at peace. Diba nga po, the peace that passes all understanding. Through God's word, through spirituality, dyan po talaga lang natin maa-attain yung sinasabing peace that passes all understanding. Nothing ever in this material world. Kahit po, bawat goal na ma-reach nyo, yung mga bucket list nyo na yan, yes, makita nyo, let's say, sa mga bucket list ko, makapunta sa Paris. So, pagpunta nyo doon, nagawa nyo na yung nagawa nyo, kauwi na kayo, yun lang pala yun. Masaya din naman, na-enjoy mo, pero yun lang pala yun. And then you're on to the next thing. Pero pag nag-establish kayo nung deep relationship with God, dyan nyo lang ho talaga mai-experience yung tinatawag na peace that passes all understanding. So, yun po. Basically, to wrap this all up, I think madaming beses ko na reiterate, wala ho, nothing in this material world can give you that ultimate peace that passes all understanding. Okay lang ho, mag-participate kayo sa buhay. Kung ano yung pinapagawa ni God sa inyo, gawin nyo. But don't base your worth and value, your happiness, sa mga material na bagay at sa mga kung ano-ano mang performance, mga achievements, mga PhD, mga doctorate, mga malalaking bahay. Because it can never, you will eventually, hedonic adaptation po, mag-a-adapt kayo and then it will just be a normal thing. Hindi po magiging lasting ang sense of peace, happiness, and contentment through material things. Mag-invest po kayo sa spirituality. Kinig sa salita ng Diyos. Kanyang mga wisdom is, telling us through the Bible. And ngayon, madali na po mag-Google search din ng mga Bible verse. Yun ho, ang salita ng Diyos ang talagang nakakapag-heal sa atin, nakakapagbigay sa atin ng sense of joy, peace, love, and happiness. Anyways, yan po ang chikahan natin dito sa loob ng kotse. Random lang po bago ako pumasok ng grocery store. Ito lang po kasi minumuni-muni ko and I wanted to share this with you guys. So, I hope that's helpful. I hope you found some value in that. That's it. Ako po yung mag-grocery na. And salamat for watching. Like, share, comment, subscribe, hit that notification bell. And hanggang sa susunod po na kwentuhan natin. Have a nice day, everybody.